Blessed morning po sa ating lahat mga kapatid. Mabiyayang araw ng ating Panginoon. At tayo po ay magpupuri, sasamba sa ating Panginoong Diyos. At sa umagang ito ay pangungunahan po tayo sa mga awitan ng papuring awit ng Heavenly Harmony Praise Team. Muli po, welcome po sa bawat isa sa ating Iglesia, Qatar Evangelical Methodist Church. Muli po, ang ating praise team ay ating inaanyahan sa ating harapan. Amen. God is good? Yes, all the time. And all the time? Yes, Lord. Na-bless po ba ang bawat isa? Yes. Pwede po ba tayo magkitayo? At then, magkamalit po tayo sa isa't isa. At sabihin at kumustahin natin ang ating mga kapatid. Amen. Glory to God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah, Jesus. Yes, amen. Hallelujah. At ngayon po sa oras ito, ating ihanda ang puso natin. And tayo po ay nandalilang kumikit to welcome the holy presence of the Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, we welcome you, O God. Holy Spirit, you are very much welcome in this place. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa umagang kayo na muli kami tinapin mo sa lugar ito upang kami makapagpili sa iyo, Panginoon. Upang kami makapagpasalamat sa iyo, Panginoon. Upang ikaw po ay aming maawitan, O God, na mga papuri at pagsambang awit na tanong ko lang. Lord, patuloy mo nga pong ihanda ang aming mga puso, Panginoon. Empty our heart, O God. And fill our heart with your love. Fill our heart with your holy presence, O God. Patuloy na bigyan mo ito ng kalakasan na nagmumula sa iyo, God. Upang kami makapagandog ng isang awitin na nagmumula sa aming puso. Nang may kagalakan at upang ikaw ay aming matas. Hallelujah, Jesus. O Holy Spirit, fill our heart with your love. Purify our heart, O God. Continue to stay in this place. You are very much welcome, Holy Spirit. We magnify you, O God. Hallelujah. Manifest in this place. Hallelujah, Holy Spirit. You are very much welcome. Ikaw po'y malayang makakakilos sa lugar ito sa aming puso, O God. Hallelujah, Jesus. O Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me
nasa aming kalagitnaan sa oras na Panginoon. Patuloy ka po namin pupurihin, aawitan ng mga papuring awit tinapahan at talagang Panginoon. Maraming salamat na patuloy po namin pinapalik ang pinakamataas na pagpapalagay po. In Jesus' name. Amen! Amen! Isa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen! Tayo po'y magpatuloy sa ating pag-awit. Pakitaas nga po natin ang ating mga kamay. Amen! Amen! Glory to God. Sabihin, Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! Hallelujah, Jesus! We will sing for you, O God. We will sing for you, O God. Amen! Hallelujah! Let's continue to sing a song for our God. Hallelujah! Faith, sabi nga po sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ who give us strength. Amen po ba? Kaya, balik po natin sa Kanya sa pagmagitan ng ating pag-awit. Amen po ba? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, sa kalakasan at pagkalong mo sa amin sa araw-araw. Kami po ay aawit sa magkagalakan at nagmumula sa aming puso. Hallelujah! I'm reaching for a prize and giving everything. I give my life for this. That's what I live for. Nothing will keep me from what you have for me. You hold my head up high. I live for you. Let every seed that's living in me, that it has in the world. Faith, I can move the mountain. I can do what things you rise. I know faith, stepping in the living. I can do what things you rise. Strengthen me. Amen. And Lord, sa kalakasan. Hallelujah, Jesus. And reaching for the prize and giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing can keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. When every seed that's living in me, that it has in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. Strengthen me, faith. I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith, standing and believing. I can do all things through Christ. Strengthen me, faith. I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know faith is standing and believing. I can do all things through Christ. Strengthen me. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Through your God, we can do all things. Salamat, Panginoon. Salamat. Ang sarap magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Tayo po'y patuloy na umamit para sa Kanya. Lord, maraming salamat po sa kalakasan, Panginoon. Maraming salamat po sa panibagong umaga na ipinagkalog niyo po sa aming Panginoon. Tunay na Panginoon, without you, we are nothing, Panginoon. That's why we can do all things through you, God. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang aming pag-asa na patuloy na umaabot sa amin upang kami patuloy na tumayo, upang kami makapagpatuloy sa aming buhay, Panginoon. We thank you for all the things you've done in our life, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tunay na Panginoon na wala kang katulad, Panginoon. Nasa kabila ng mga paghihirap, ng mga pagsubok na aming nararanasan sa aming buhay, Panginoon, ay lagi ka pa rin nandyan, O God. Nasa kabila ng mga hindrances, O God, ikaw ang laging nandyan upang kami patuloy na bigyan ng kalakasan. Kaya sa oras ng Panginoon, we will sing for you, O God. You deserve all of this, Panginoon. You deserve to praise and worship you, O God. Hallelujah, Jesus. You are more than enough. Hallelujah, Jesus.
more than anything. Hallelujah. Lord, you're more than anything. You are more than gold. You're more than gold. More than anything. Lord, you're everything to me. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Lord, more than anything. Lord, you're more than anything. You're more than gold. You're more than gold. More than anything. So Lord, you're everything to me. Never tired, I will never let you go. I will never let you go. Deeper than never ever let you go. Your love is higher. Your love is higher, higher than the heavens. Your love is deeper. Deeper, deeper than the earth. Waves is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher. Love is higher. Yes, Lord. Higher than the heavens. Higher than the heavens, oh God. Hallelujah. Mercy is deeper. Mercy is deeper. Deeper than the earth. Oh, hallelujah. God, your grace is wider. Your grace is wider. Wider than the ocean. I will never let you go. Never ever let you go. Your love is higher, higher than the heavens. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Sabihin mo sa Panginoon, your love is higher. Your love is higher, higher than
worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We magnify your name. We magnify your name. We glorify your name. We glorify your name. Oh Jesus. Oh Jesus. We worship you. We worship you. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat sa kalakasan. Salamat sa panibagong pag-asa. At salamat sa unconditional love na pinagkakaloob sa atin lahat. Patuloy ka po namin pupurihin. Patuloy ka namin pong aawitan ng mga papuri at pagsamba na tanging sa iyo. We bring back all the glories and adoration in Jesus' name. All the children of God will say, Amen and Amen. Hallelujah. Tulungan po ay inanyahang mag-iibig sa itong pinangupuan at manalangin bilang paghanda ko sa ating pagsamba. Sabi po sa Filipos talata 4 katalata 8 bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuli-puli, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Philippians chapter 4, verse 2. Tayo po'y umawit ng pagpupuri, praise thy faithfulness. Praise thy faithfulness, O God, my Father.
sing will love. As thou hast been, the forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold repentance to thy great faithfulness, mercy, and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. I unforeseen and things that head to bear. Thine own dear presence to hear and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings of mine we can thousand beside. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Tawag sa pagsamba, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito: Banal, 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 si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Tayo pong lahat, ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kalwalhatian. Saglit po tayo ng panalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, sa umagang ito, nagtataas kami ng tinig ng pagpupuri, pagwalhati, at pagsamba. Maituon nawa namin ang aming mga sarili lamang sa pagpupuri sa iyo, aming Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, kami po'y lumalapit at humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Patawarin po kami, Panginoon, at nawa makaharap kami sa iyo na ang buhay namin taglay ang kabanalan. Sapagkat ito ang katampatang pagsamba sa iyo, yung pag-aalay namin ng aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay, banal at kaaya-aya sa iyong harapan. Kaya sa umagang ito, Panginoon, lubusan mo kami isip. At ang kabuuan ng pagsamba namin sa umagang ito ay tunay na tanggapin mo bilang handog namin. Sa umagang ito, Panginoon, sa mga nalalabing panahon ng aming gawain,
Patuloy mo pong pagpalain ang bawat bahagi ng aming pagsamba sa lahat ng gaganap at lalong higit sa anak mo na gagamitin sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita. Basbasan mo ang kanyang langit at gamitin mo ang kanyang buhay bilang daluyan ng pagpapala sa amin sa umagang ito, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ng aming siyerba sa kanyang mga pagpuli at mga gampanin sa iyong iglesia, maging sa kanyang pagtatrabaho, paghahanap buhay. Ibukas mo ang maraming pintuan ng oportunidad sa kanya at maging sa kanyang buong pamilya. Patuloy mo po siyang pagpalain. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin po namin na ang banal na Espiritu mo ang patuloy namin makasama, ang siyang papagitna upang siya ang manguna sa pagsambang ginaganap namin para sa iyo. Patuloy ka namin maranasan ang kapayapaan mo ang manatili. Ito ang aming dalangin. Ang pangalang banal ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Dalangin namin. Diyos ay tingin, kapayapaan ko'y nasa tawag sa pagsisisi. Nauunawaan ng Diyos kung tayo ay nakakalimot sa kanyang pagdiligtas, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, nagiging mapagmataas o nagkukulang para ipamuhay ang kanyang banal na layunin. Muli po natin isuko ang ating mga sarili sa Kanya. Sa ating mga pagkukulang, kailangan natin ang kapatawaran. Malawak ang kanyang kahabagan at handa niya tayo baguhin. Saglit po tayo na magbibigay at humingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Ang Diyos ay may magandang kalooban sa bawat isa na nagpapakumbaba. Siya na rin ang umawi sa lahat ng ating mga kasalanan. Patuloy niya tayong binabago. Ganito ang kanyang pagpapatawad. Halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan.
kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Na may papurihan, buhat sa unang-unang ngayon magpapakailanman. Walang hanggan. Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng ating banal na kasulatan na ating pong pagbabatayan sa mensahe ng buhay sa umagang ito po. Ito po ay matatagpuan natin sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talatang 1 at 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Kung tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalagang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Sino po sa atin ang nakaranas ng pagpapala ng Panginoon ngayong linggo? Amen. Yung katotohanan nga po tayo'y muling dumako dito ay katibayan ng pagpapala po ng Panginoon. Nakaraos ang buong isang linggo. Yung kanyang pagmatnubay, pagpapala, pag-ibig, lahat, no? Naranasan po natin buhat sa ating Panginoon Diyos. At of course, may mga minsan naroon yung mga special na pagdidig ng Diyos sa ating mga panalangin, hindi po ba? Kaya narito po ang ating harapan sa pagpapahayag ng mga testimonies of faith, mga yung goodness ng Lord, no, na naranasan natin, yung faithfulness ng Lord, atin pong ipahayag sa panahon ito. Una, atin po'y nagpasalamat sa Panginoon na lagi ako nilalagay sa pagpapatay natin. Na yung pag-iingat niya sa isang taon na umampas sa ating buhay,
nandoon yung pag-iingat niya. At yung mga blessings na natatanggap ko, yung nga lang pag-gising natin sa umaga na malakas tayo, malaking blessing na sa ating. At patuloy ako magpapasalamat sa kanya dahil noong nakaraan, August 25, sa araw ko yun. At ako'y natutuwa at masaya dahil 62 na po ako. Kalakasan, kumalakas sa mga tawad, at patuloy ako magtitiwala sa kanya. Kasi sabi nga niya na hindi tayo pababayaan o iiwan. Hindi po ba? Kaya patuloy lang tayo magtiwala sa Panginoon dahil siya lang talaga ang magpo-provide sa lahat ng need natin. Salamat po. Salamat mga kapatid sa pagbati pala. Naramdaman ko yung pagmamahal ko. Kaya binabalik ko naman yun. Mahal ko rin kayo lahat. Muli po, hindi natin na mataas na papuri, palakpak sa ating Panginoon, sa buhay ng ating Kuya Edwin. Praise the Lord. At sa panahon po ito ay ihanda po naman natin ng ating mga sarili sa pakikinig ng mensahe ng buhay na tatalin po sa atin ng ating chairman. Ako yung magpapatuloy. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Gutom na ba kayo? Amen. Gutom na. At least honest tayo dito ba? So, salamat sa pagtugon dahil gutom na po tayo. Amen. Amen. So, sa umagang ito ay napakapalad natin dahil ito po ang huling Friday ng buwang Agosto na kung saan tayo po ay nag-aaral o nakakapakinig ng mga mensahe na ito po ay umuugnay sa ating pananampalataya. No? Bago po ako magpatuloy ay nais ko rin pong samantalahin yung pagkakataon. Nakita po naman natin kung paano po magsalita ang ating kapatid na Brother Edwin o ang aking kumparing Edwin. No? Pagka pala birthday nito, nagpapasalamat, kala mo humahabol ng congressman. So, ganun ang mga nasa politiko, pagka kahit napakalayo, kinakamayan, kahit hindi naririnig, ay dami congressman. Kumbaga, ang response, ganun po tayo. No? So, sabi nga po na pagkagising pa lamang natin ay malaking pagpapala na po yun sa atin. Amen? Nais ko lamang pong magbalik din ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Bagamat ako po ay nasa proseso na kung saan ay sa biyaya at kalooban ng Panginoon, baka po or marahil ako ay mabigyan ng panibagong oportunidad, no? Para ako po ay makalipat ng mas maayos na kumpanya at mas maayos po na benepisyo. Ganun pa man, ano man po ang layunin at hangarin natin sa buhay. Kung hindi po ito kalooban at ipagkakalob ng Panginoon, ay huwag po tayong magtatampo sa ating Diyos. Dahil tandaan po natin, di minsan ba sa buhay natin o sa buhay mo, kailan ka pinabayaan ng Panginoon. Tandaan po natin, anuman yung ating tinatangkilik, anuman yung ating tinatanggap, lahat ng ito ay pagpapala mula sa ating Panginoon. Yung abundance, yung blessings, tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan hihinto dahil pangako po yan ng Panginoon sa akin, kay Pastor, at sa ating lahat.
Kaya po huwag po tayong mapapagod. And we are grateful na sa umagang ito ay yun nga po na related sa ating pagpapasalamat dito sa harapan. Ano ba ang bunga ng pagpapasalamat natin? No? So ngayon pa lamang, very thankful na ako sa Panginoon. Hindi pa man kami nagkakausap ng aking CEO, ay naroon na po yung aking pagtugon sa ating Panginoon. Sabi ko nga kay Pastor, payagan man ako o hindi, ang pinagpapasalamat ko, may trabaho pa rin ako. Which is yun po yung mahalaga. No? So dahil alam po ng Panginoon kung ano yung ating pangangailangan at kung ano yung ating katayuan. So kaya patuloy lang po tayo. And it means, related sa pag-aaral natin sa umagang ito, ako po ay papatuloy na sa ating mensahe ng buhay. At tayo po ay mag-aaral sa umagang ito na aking pong binasa sa Aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, talata 1 hanggang 2. At ganito po ang aking babasahin sa ibang salin. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo at sa paligsahang ating sinalihan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo po ay saglit na manalangin. Sa Pinang Diyos, maraming salamat, Panginoon, sa pribilehyo at pagkakataon na sa huling araw ng Agosto ng Friday, Panginoon, kami ay makikinig at makakapakinig, Panginoon, ng isang pang mensahe na kung saan ang layunin mo sa bawat isa na iyong mga anak ay yung aming pananampalataya, Panginoon. Pananampalataya na kung saan, Panginoon, ay makapagpatuloy kami. Ito ang siyang naisin mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ang mensahe sa umagang ito, Panginoon, ngayon pa lamang, O Lord, bigyan mo na ito ng katugunan at ng pagpapala. Higit lalo sa aking mga kapatid na makikinig, na ibabahagi ko sa pamamagitan ko, Panginoon. Ikaw ang aming marinig, ikaw ang aming makita, Panginoon. At ang mga salita na lalabas sa aking bibig, ito po ay pinagpala mo, Panginoon. At ito ay dadaloy at magagamit namin, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay at aming maibahagi sa mga taong nakapaligid sa amin. Ngayon pa lamang, Panginoon, ipinagpapasalamat na namin ng marami ang katagumpayan at ang pagpapala na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. And amen. Kumusta po ang bawat isa? Gutom na ba? Amen. Gutom na talaga. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon na ngayon po ay sama-sama tayong muli, no? Na mag-aaral ng kanyang salita. At sa umagang ito, mayroon po tayong tema na ang tema po sa umagang ito na ating pagbubulay-bulayan ay the integrity of our faith. No? Sa Tagalog po, ito po ang integridad ng ating pananampalataya. Napakaganda ng ating mensahe, di po ba? Title pa lamang, napakaganda na. Integrity or integridad. Ipagpauman din po ninyo, dapat ako po ay merong slides. Pero nag-landslide. No? So, kaya po, marapat po na aking ipagpatuloy yung aking mensahe upang sa ganun ay makita nyo na lamang yung aking kagwapuhan. Amen? So, opportunity, kailangan na i-grab. Sabi nga. So, kaya yun sa mga tatayo, maging confident kayo. No? So, abangan po natin ang ilan na tatayo rito. Napakaganda ng mensahe sa umagang ito na kaloob ng ating Panginoon. At ito po ay napapanahon. No? Lalo na sa katulad natin isang iglesia nagpapasimula. Di po ba? So, ang QAMC o Qatar Evangelical Methodist Church ay itinalaga at pinasimulan natin hindi dahil sa kagustuhan ko lamang o hindi sa kagustuhan niyo lamang. Ito po ay kagustuhan at kalooban
ng ating Panginoon. Bakit po ito nangyari? Ano ang meron po sa atin? Ano po? Ito yung ating pananampalataya. No? So, integrity of our faith o ang integridad ng ating pananampalataya, ito po ang ating pagbubulay-bulayan. Ano nga ba ang salitang integrity? So, Webster Dictionary, ito po ay integrity is honesty, sincerity, completeness, fullness, and unimpaired condition. Sa English Tagalog Dictionary naman po, ang ibig sabihin ng integrity ay katapatan, kalinisan ng budi, kabuuan, at kaganapan. Kung ating titignan ang maikling background na kung saan ay sa kalagayan po ng aklat ng Hebreo, ang mga Kristiyano po ng panahong iyon, noong 60, 70 AD, ay sila po ay nakaranas ng matitinding pag-usig o pag-uusig. No? Ano ba kanilang napabayaan ang mga pagdalo sa mga banal na pagtitipon gaya po ng ating ginagawa? Ito po ay mababasa natin sa Hebreo 10:25. No? Yung pong kasaysayan noon or yung pong istorya noong kanilang naranasan. Nawawala po ang kanilang kasiglahan ng kanilang pananampalataya. Sino po ay nagiging tamad sa gawain para sa Panginoon. At ang pinaka-crucial po, sila po ay nangangagit na kung saan ay matukso at itakwil ang kanilang pananampalatayang Kristiyano. Ang tanong, bilang mga Kristiyano, paano natin may pamumuhay ang integridad o katapatan ng ating pananampalataya? Ang mga hakbangin na dapat nating gawin upang tayo ay makapamuhay ng may integridad sa ating pananampalataya. Tatlong bagay lamang po ang nais kong makita natin na siyang magpapaalala sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Ito po ay tinawag kong 3 P. Salita na galing sa pananampalataya na ating tema, subalit 3 P ang ating pag-uusapan. Ang una po, pagwawaksi. Pangalawa, pagpapatuloy. Pangatlo, pagtutuon. Dumako po tayo sa una, sa pagwawaksi. Ang sabi po sa unang bahagi ng unang talata na ating basihan, yamang nalililit tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Kasalanan. Ano ba ang mga kasalanan na nagiging hadlang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Ano daw po ang mga nagiging hadlang na tayo po ay hindi nakapaglilingkod sa ating Diyos? Maaaring ito ay ang mga makukundong pagnanasa, kalayawan, pagkabihag sa masamang bisyo na nagiging stronghold ni Satanas upang hindi ka magpatuloy sa iyong pagnanasang makapaglingkod sa ating Diyos. Anumang mga kasalanan ito, maliit man o malaki, dapat nating iwaksi, pagsisihan, at isuko sa ating Panginoong Jesus. Dapat natin itong aminin at idulog sa ating Panginoong Jesus. Sabi po sa 1 John 1:9, ay maliwanag po ang sinasabi rito. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Tayo po'y naniniwala na kapag tayo ay pinatawad ng Diyos, anumang kasalanan na nagawa natin, nilimot na po ito ng Panginoon. Subalit, ang nakalulungkot kung magkaminsan,
bagamat tayo ay isang Kristiyano, may mga nakagawa ng pagkakasala sa atin. Nasaktan tayo. Nasaktan yung ego mo. Pero yung pagpapatawad, bakit hindi mo maibigay? Bakit hindi natin makalimutan ano ba yung mga kasakitan na ginawa sa atin? Kung magkaminsan tayo na itong nasaktan, tayo pa yung nagpapakumbaba, di ba? Which is ito po yung nais ng Panginoon. No? Ito po yung nais ng Panginoon, hindi lamang sa akin, kung hindi bawat isa sa inyo. Ito po yung gusto ni Lord. Ayaw ng Panginoon na tayo yung magmataas. Sige, hindi tayo ang nakasakit ng kapwa natin, pero kailangan makita sa atin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ikaw ang magpakababa. Dahil ano ang sabi ng Panginoon? Ang nagpapakababa ay itinataas ng ating Panginoon. At ang mga nagmamataas ay siyang ibinababa ng ating Panginoon. Amen? Tandaan po natin, kapag tayo ay nagbigay o nagpatawad, kalimutan na po natin yan. Ibaon na po natin sa limot, sabi nga ng karamihan. Di po ba? May mga balakid sa buhay na meron tayo. Ano ba ang mga balakid na pumipigil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Ito ba ay mga alalahanin? Pangamba sa ating mga buhay? Ito ba ay takot o pagmamataas? Ito po yung minsan or ito po yung pinakamabigat sa lahat, yung pagiging mataas. Ang pinakamalaking hadlang sa pagnanasang makapaglingkod sa Diyos ay ang kasalanan. Di po ba? Sabi ko mga kanina, maliit man o malaki na kasalanan, ito ay ilapit natin sa ating Panginoon. Ang pagnanasang makapaglingkod sa Diyos ay nagkakaroon po ito ng napuputol po ito o natitigil dahil sa kasalanan na hindi natin kayang isuko sa ating Panginoon. Kasama na po rito, unang-una sabi ko nga kanina, yung ating pride or ang pagmamataas. Pagka sobrang taas mo siguro at bumagsak ka, napakasakit po siguro nun, di po ba? Paano naman kaya yung lahat papakababa pag binungan? So tingin ko kakayanin pa yun. Example na lang, si Brother Edwin. Kung iaangat yan, siyempre mabigat siya, no? Di po ba? Pero bakit ko po yung binigay na halimbawa? Sa buhay po natin, anumang kalalagayan na meron po tayo, kung tayo ay nagpapatuloy ng mayroong kapakumbabaan ang Panginoon, hindi imposible na tayo ay kanyang itaas. Amen? Ito ang mga kasalanan at balakid na dapat nating alisin sa ating buhay. No? Kung minsan, talagang yung mga balakid napakahirap bitawan. Na kung saan upang sa gayon ay makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus ng lubusan, ay nahihirapan po tayo dahil doon sa mga balakid na doon. But this time, mga kapatid ko, there are lots of reasons kung bakit ang daming mga balakid na kinakaharap ng kahit sino man sa atin. Which we all know, sa mundo na meron tayo ngayon at sa mundo na ating ginagalawan, yan po ang realidad. Amen? Isang paglalarawan bilang isang mountain climber o yung pong mga umaakyat sa mga matatarik na bundok. Isa po sa mga nagiging balakid nila kung bakit sila ay hindi nakapagpapatuloy sa kanilang pag-akyat doon sa matatarik na bundok ay hindi yung malakas na unos, malakas na hangin, na kung saan ay kanilang nararanasan. Hindi rin po yung mga ilang piraso o malalaking tipak ng bato na posibleng bumagsak sa kanila. Siyempre, well-trained naman po yung mga yan. Sino ba naman yung napakataas na bundok na aakyatin mo yon sa pamamagitan lamang ng lubid? No? So, siyempre, kailangan praktisado ka or alam mo yung gagawin mo bilang isang mountain climber.
Alam pa ninyo kung ano ang mga balakid, kung bakit hindi sila nakapagpapatuloy sa pag-akyat sa matataas na kabundukan. Ito po ay ang kadahilan na sila po ay nagkakaroon ng irritability, no? Or naiirita, or pagkairita. Bakit ko po nasabi na ito yung dahilan ng kanilang pagbagsak or hindi pagpapatuloy ng pag-akyat sa mga bundok? Yung pong sila ay naiirita o pagkairita. Sa buhay po natin, no? Sa buhay nating mga Kristiyano, may time na ganyan tayo. Naiirita tayo sa maraming kadahilanan. Hindi na natin kailangan isa-isahin yun. No? Tuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. Sa buhay po natin, iyan yung realidad. Haharap at haharap tayo sa mga suliranin. Haharap at haharap tayo sa mga problema. Kung minsan naiirita na tayo. Kaya yung mga mountain climber, kapag mayroong pumasok na kahit napakaliit na bato sa loob ng kanilang mga sapatos, tiyak po sila ay may irita. Ganun din po tayo pagka napuwi ka, di po ba? So, naiirita tayo. So, minsan, ginagalaw ng ating mga daliri, kaya nai-irritate naman, no? Yung ating mga mata. Yun nga po, no? So, kapag ka po nalagyan ng anumang maliliit na piraso ng mga bato ang kanilang sapato, syempre, may puwersa yun, pumapanik ka sa bundok. And then, malalagyan ng maliit na piraso yung loob ng sapatos mo. Talagang may iba yung mindset mo. At kung saan ay hindi sila makapagpapatuloy sa kanilang paglakad o pag-akyat sa bulubundukin. Ganun din po ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng bawat isa o sa bawat isa sa atin. Maging ito man po ay maliit o malaki, ay nagiging hadlang at balakid sa ating pananampalataya at paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Kaya dapat natin itong talikdan, iwaksing, at pagsisihan at manumbalik. At upang manumbalik ang integridad ng ating pananampalataya. Pangalawa po, sa 3 P, pagpapatuloy. Sabi po doon sa ikalawang bahagi ng unang talata, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Let us put with patience. Kapag sinabing patience, ito po ang ibig sabihin ay pasensya. Or kung magkaminsan, dagdagan po natin ng mahabang pasensya. Hindi po yung pasensya na tinapay, ha? Yung pong pasensya para po sa buhay po natin. At sa ibang salin naman, is ganito ang pagkakasulat. Let us run with perseverance. Mayroong katiyagaan. No? Tandaan po natin, magkamag-anak o magpinsan po ito. Pagka sinabing pasensya, ibig sabihin, nandoon ang katiyagaan. No? Nakuha niyo po? So, hindi po tayo makapagpapasensya o hindi tayo magkakaroon ng katiyagaan kung wala po ito parehas. No? Lagi po itong magkasama. No? Parang si Marvin at saka si Pastor. Lagi po silang magkasama. No? Sila po yung pasensya at si Pastor yung katiyagaan. No? So, ang buhay Kristiyano ay inanihintulad sa mananakbo. Kapag sinabing mananakbo, ano yung nasa isip po natin? Kung sa sekular po na usapan or medyo may kalokohan na salita, pagka po sinabing mananakbo yan, si ganito, alam niyo po yun? Pag sinabing, si ganito, mananakbo yan eh. Lagay pa lang yun, yung ibig pa lang nilang sabihin, mananakbo ng pera, mananakbo ng ganito. So, ibig sabihin, hindi sa magandang kadahilanan. Ngunit ang aking pong tinutukoy dito, yung pong sinabing, yung aking pong sinasabi, ito po ay iba. No? Yung pong mananakbo na tinutukoy ko po rito, tayo yun. Tayo na bilang isang Kristiyano. Lahat ng mga Kristiyano ay kasali po, no? Kasali po tayo sa pagtakbo. No? Mayroon po tayong tinatawag na starting point.
And meron din po itong finish line. Gaya po niyan, 11:45 or 11:42. Umabot po sa finish line si Brother Mark. Kaya lang, tumampay pa sa labas. So, ang buhay Kristiyano ay ihintulad po sa isang mananakbo. Lahat ng Kristiyano ay kasali rito. Mababata, matanda, o nasa edad, o wala pa sa gustong gulang. Kapag sinabing starting point, kung ikaw ay naglalaro ng track and field, no? So, syempre, merong starting point yan, no? Sila ay tatakbo. Pag tumakbo ba yan, kailangan walang finish line? Syempre, meron po, di ba? Merong 100-meter dash, 200, 300, 400, and marami pa po. So, yun po yung aking ibig sabihin. Kapag mayroong starting point, meron din pong finish line. Ang ating starting point po bilang isang Kristiyano na nung ikaw ay hindi pa isang ganap na Kristiyano, ang naging starting point po ng bawat isa noong kayo ay hindi pa mananampalataya, ito po yung simula na kung saan ay tinanggap nyo ang ating Panginoon sa ating buhay. No? Bilang ating Diyos at sariling tagapagligtas. Ito po yung starting point ng isang Kristiyano o ng isang tao na tumanggap sa ating Panginoon. At ang finish line naman po ay ang buhay na walang hanggan. Sino ba yung gustong makatanggap o makamtan na yung finish line? Lakas nyo! Kaninang gutom na eh. Amen! Ngayon ang tanong eh kung sino yung gustong makatapos na ng takbuhin eh. Amen. Amen. Sa puso po natin, mapalad po, no? Bilang pakiramdam, masakit. Pero tandaan po natin, kapag narating natin yung finish line, as long na tayo ay tumanggap sa ating Panginoon, na siya ang ating Lord and Savior, mapalad tayo. Masakit tanggapin pagka nawalan ka ng isang mahal sa buhay. Subalit kung ikaw o ang pamilya mo ay nakatitiyak na ang nawala sa inyong mahal sa buhay ay isang mananampalataya na nagpapatuloy at nagbiministeryo sa ating Panginoon, mapalad po siya. Dahil nakamtan niya yung finish line na ipinangako ng ating Panginoon sa Kanya. Lahat po tayo darating sa finish line. Una-una nga lang. Di po ba sa talagang takbuhin, pero ang nananalo, merong first, second, third, and kung ilan pa po sila. So, ang finish line nga po ng buhay ay ang buhay na walang hanggan. So, ano pa ang ating hinihintay? Let us run and finish the race. No? Gaya po tayo, nagpapasimula. So, ito po yung isa sa maging layunin po at maging mindset po ng bawat isa. Hindi lamang mindset ni Pastor, hindi lamang mindset ni Sister Lydia, kung hindi maging mindset po natin. No? So, let us run and finish the race. Kaya dapat tayo magpatuloy sa ating paglilingkod ng buong sikap and remember, God is with us para i-guide niya tayo. And for sure, once na tayo ay nagpasimula or once we start, kasama natin ang Diyos sa ating finish line. No? Tandaan po natin, yung tunay na totoong track and field, sila lang po yun. Pero sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano, kailangan kapag tayo ay nagpasimula at makarating sa finish line, make sure po mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Amen? So, siguraduhin po natin, nakasama natin ang Panginoon kapag tayo po ay nakarating na sa finish line. Minsan, mas nagpapatuloy pa po sa pagtakbo ang may mga karamdaman, kapansanan, o anumang mga epekto ng kanilang lupang katawan. Ako po ay natutuwa sa ating kapatid, ang kapatid na Joffer. Excuse me, Brad, gagamitin ko lang yung pasasalamat. Kung mapapansin niyo sa ating group, alam ko na ang bawat isa ay nagagalak doon sa sinabi ng ating kapatid na Joffer. No? Which is, ito po ang kalooban at biyaya ng Panginoon na kumikilos ang Diyos
Hindi lamang sa buhay ni Brad Joffer, kung hindi sa kanyang pamilya. Amen? So just imagine, sabihin niya doon sa grupo na siya ay nakakaranas ng magandang development sa kanyang tinamong karamdaman. Sabi niya na igagalaw niya na yung kanyang kamay. Brad, pakitaas mo nga yung kalimat, pa-close open, close open, close open. Thank you, Lord, dahil kung saan nakikita natin yung progreso at pagkilos ng Panginoon sa buhay mo, kapatid na Joffer, sa iyong development, sa iyong progress na kung saan one of this day, yung kalooban ng Panginoon, yung lubusang kagalingan, makakamtan mo. Magpatuloy lang po tayo sa ating paglilingkod. The point is, ano ba yung ating pananampalataya? Hanggang saan ba yung ating pananampalataya na sa ating starting point, makararating ba tayo sa ating finish line? Bilang normal na mamamayan at normal na katawan ng meron tayo, ay hindi tayo makatatakbo dahil wala tayong pasensya at walang katiyagan. Kailangan po meron po tayo nito. Kung tayo po ay tumatakbo, nakakaranas po tayo ng mga hindrance. Mainit, mahangin, umuulan, malubak ang dinadaanan natin o tinatakbuhan natin. Magkaroon po tayo ng mahabang pasensya. At maging malawak po yung ating katiyagan. No? Ang tanong sa bawat isa, bakit dapat tayong magpatuloy sa takbuhin na inihanda ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin? Dahil hindi lahat ng mga mananakbo ay nakakatapos sa kanilang takbuhin upang marating ang finish line. Which is, may mga ilan ay tumitigil at hindi nagpapatuloy dahil sa maraming kadahilanan. O ang ilan ay nakakaranas ng mga pagsubok or trials na sa tingin nila ay hindi na nila kakayanin. O ang ilan naman marahil ay natisod, kaya hindi na rin sila nagpatuloy. O ang ilan ay wala na sa focus, at bagkus naroon yung kanilang focus sa mga bagay ng sanlibutan. Subalit tayo po ay naniniwala na hindi tayo kabilang sa mga tumitigil. Sa halip, tayo ay nagpapatuloy or nagpatuloy. No? Or nagpatuloy at nagpapatuloy. Pangatlong P. No? Ano po una? Pagwawaksin, pagpapatuloy, at ang panghuli po ay ang pagtutuon. Ituon natin ang ating paningin sa ating Diyos na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nakapagpapasakdal nito. Ito po ay makikita natin sa unang bahagi ng ikalawang talata na ating binasa. Pagtutuon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus, na sa English version ay ganito ang ating makikita o mababasa. Let us keep our eyes fixed on Jesus. Ang salitang fix, dito ay nangangahulugan ng pirmihan, permanente, di nababawasan, o hindi nagbabago. Yun po yung ibig sabihin ng fix. Sa madaling salita, let us keep our eyes fixed on Jesus. Isang simpleng paglalarawan na kung saan ay patungkol sa isang pangyayari sa banal na kasulatan na ang mga alagad ay nasa gitna ng karagatan o ng dagat na ang kanilang bangka ay sinasalpo ng mga alon sapagkat sila po ay pasalungat sa hangin. Nang madaling araw po ay sumunod si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw po ng tubig. Natakot po ang mga alagad, ngunit ang Panginoong Hesus po ay nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparyanin ninyo ako
sa ibabaw ng tubig. Ibig po sabihin, palakarin niyo po ako sa ibabaw ng tubig. At sumagot si Jesus, halika! Kaya't bumaba si Simon Pedro sa bangka at nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa ating Panginoon. Ngunit nang mapansin niya ang hangin at ang malakas na alon, siya po ay natakot at nagsimulang lumubog. No? Ganito po minsan ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Bagamat nakikita natin ang ilan nating mga kapatid ay nakikita natin na sila ay malakas, matatag, subalit hindi natin alam ano ba ang kanilang pinagdaraanan. Huwag po tayong matakot sa unos ng buhay na kinakaharap natin sa pang-araw-araw. Ano man ang mga ito, God will provide. Ang Panginoon lamang ang siyang nakababatid at nakakaalam ng ating mga pangangailangan. Ang sabi niya, sakipin ninyo ako, Panginoon, sigaw ni Pedro. At agad namang tumugon ang Panginoon at agad siyang inabot ni Jesus. Maaari niyo pong basahin ang istoryang ito sa aklat ng Mateo, Kapitulo 14, talata 22 hanggang 32. Tayo naniniwalang habang tayo ay nagtutuon ng ating pananampalataya sa Panginoon, kailanman ay hindi tayo lulubog o babagsak. Tayo ay makapagpapatuloy sa ating pagtakbo tungo sa kaganapan ng ating buhay as long as na ang ating paningin ay ipo-focus lamang natin sa ating Panginoon. Let us keep our eyes fixed on Jesus. Kung tayo man ay lumubog, nadapa o natisod, kaagad tayong pasaklolo sa ating Panginoong Jesus. Sabihin mo sa ating Diyos, saklolo Panginoon! Kung kinakailangan natin itong ulit-ulitin ng maraming beses, huwag po tayong mapapagod. Sapagkat nais ng Panginoon na maialis tayo doon sa ating pagkakasala. Nais ng Panginoon na maialis sa ating lahat ng balakid sa ating buhay. Sa pagkakalubog, sa pagkakatisod, at sa mga suliranin at iba pa, at maraming kananinan. Tayo po ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ay laging naglalaan ng kanyang tulong upang tayo abutin at muling ibangon kagaya ng kanyang ginawa kay Simon Pedro. Ang tanong po, bakit dapat nating ituon ang ating Panginoon, ang ating paningin at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus? Sapagkat siya ang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin ang nagpapasakdal nito. Kung hindi mo itutuon ang iyong paningin at pananampalataya sa ating Panginoon, saan at kanino mo ito itutuon? Tandaan po natin, mayroon tayong starting point sa takbuhin na inilagay ng ating Diyos sa ating harapan. Ito po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ito po yung ministeryo na ating ginagawa. No? Ito ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Na pagkatapos nito ay magpatuloy tayo sa pagtakbo na kasama natin siya hanggang sa marating natin ang ganap na paglago tungo sa finish line. My brothers and sisters, tumatakbo ka bang mag-isa o tumatakbo kang kasama ang ating Panginoong Jesus? Sa pagkakataong ito, tanong na aking iiwan sa bawat isa sa inyo. Una, naranasan mo na ba ang starting point sa iyong buhay? Ibig kong sabihin, lubusan mo na bang isinuko ang iyong buhay kay Jesus? Pangalawa, tapat ka ba sa pananampalatayang tinanggap mo sa Panginoon? At pangatlo, tapat ka rin ba sa lahat ng iyong ginagawa na may nakakakita man or wala sa iyo? Mga kapatid,
darating ang araw, ikaw at ako ay haharap sa hukuman ng Diyos. Tayo'y naniniwalang ang pagbabatayan ng ating Panginoong Hesus sa kanyang paghatol sa atin o sa bawat isa sa atin ay ang ating integridad. Hindi ka naman tatanungin ng ating Diyos sa mga bagay na hindi mo alam, kundi sa mga bagay lamang na iyong nalalaman. Once you know something, you are responsible and accountable. Nawa, masumpungan tayo ng ating Panginoong Hesus na nagtatapat sa lahat ng bagay na ating ginagawa. Sa huli, upang tayo ay manatiling namumuhay ng may integridad, 3 P na dapat natin alalahanin sa umagang ito. Una, pagwawaksi. Iwaksi ka agad ang kasalanan at anumang balakid sa ating katapatan sa Panginoon. Pangalawang P, pagpapatuloy. Huwag mapapagod sa gawain ng Panginoon. Magpatuloy tayo sa takbuhing inihanda ng Diyos sa ating harapan. Panghuli at pangatlo, pagtutuon. Ituon ang iyong pananampalataya tanging kay Jesus lamang. Ito po ang mensahe ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po, Chairman, sa isang kagyayang mensahe. At kung po, gagawin po natin ang paghahandog. Pero bago po yun, tawag sa paghahandog. Ang kagandahan natin, ang kahandaan natin upang makibahagi ay susi sa pagkakaroon ng mainam na ministeryo. Kalakip ng pagkakaloob ay ang ating pag-asa na makamtan ng lahat ang tunay na kapayapaan. Halina't ating ialay ang ating buhay at tinatangkilik. Natawag ko ang ating para hindi pa natin. Tayo po lahat. Salamat po o aming Panginoon sa mga biyayang patuloy inyong ipinagkakaloob. Narito po at aming inaalay sa inyo ang aming mga pagsisikap at mga pangarap. Pakabadalin po ninyo ang mga halagang ito upang maging alulod ng pagpapala sa mas nakararami. Sa tanging pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Ang aming kaloob sa'yo'y ihandog. Ang aming nais ay iyaya
tayo po'y umawit ng himno ng pagkakalagahan dahil in order tayo. Why should I be burdened? Why should I shout? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. These tender words I hear, and resting on His goodness, silence my doubt and fear. The wine of God be needed, but one step I may see. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Whenever I am tempted, whenever doubts arise, when softly praise inside me, when no feeling denies, I know the glory from where He sets me free. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. For His eyes is on the sparrow, and I know He watches me. Nandiyan po sa harapan ng mga nais na magpapaspas, mga sumapit po sa karawan, yung mga tayong kaibigan, pinagaling sa karamdaman, anibersaryo ng kasal, yung mga tanging pinagkailangan. Mga kapatid, samahan po natin ang ating kapatid na lumapit sa harapan sa kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah.
Father Lord, sa umagang ito ay nakikita mo ang iyong anak na lumapit upang magbalik ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa iyo. Sa kabutihan mo at tapatan mo, Panginoon, sa loob ng 62 taon ng buhay na ipinagkaloob sa kanya. Tunay na nakita niya ang iyong mapagpalang kamay na gumabay, nagpala, nagkaloob ng maraming biyaya sa kanya at kanyang buong pamilya. Patuloy na nandito ang anak mo ito, ipagpapasalamat sa iyo ang buhay na kaloob mo. Na ang kanyang trabaho, ang kanyang magandang pamilya, at lahat ng pagpapala na kanyang natatama. Ang aming dalangin patuloy na pagpapalain mo pa. Itinggin ang kanyang mga panalangin at mga maraming taon ng buhay taglay ang magandang kalusugan sa kanyang lupang katawan. Pagdating mo ang aming palad sa ipapatong tulungan ng aming kapatid at maharanasan niya ang kanyang ang pagpapala na nagpumula sa iyo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang pagpapulong mga pagkakalito. Iligat na wala Panginoon ang kanyang makakulong. At marami sa taon ay umaga ng Ama ng Anak. Amen. Mga kapatid, tanggapin po ninyo ang pinagmamahal na pag-ibig ng ating Diyos amang sumasamangalangin ang kahabagan at patuloy na pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, ang taglaw, patnubay na pangyarihan ng Espiritu Banal at laging sumainyo at sa inyong sambahayan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Makukunan po ang lugar at dito po ang ilang mga bahayan pagbabalita ng ating iglesia. Muli po, magandang umaga sa bawat isa at nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa patuloyan na
Kasama natin ang ating siya. Then, mahal din ang ating Ate Rosie. Good morning po. At siyempre po ay pamilya. Ito po ito para Ate Joy at Elisa. Sa bawat isa, no? Sana po may mga kapiling tayong bago. Kaya lang, pag-pray natin may mga ilang mangyayari na hindi maganda, mga naipan. What they might be ni Ate Jen. Ganun pa man ay ipapasalamat tayo sa Panginoon at nakatuloy tayo kasama-sama sa ating gawain at pagsamba. Sa binabati po siyempre po natin at mga kapatid natin na sumapit sa kanilang mga kaarawan. Itong August 18 ang ating kapatid na Vilma Ferreras. Tayo lang din po yata sa ating nakasama ngayon. Hindi na po ata ang ating Vilma nakabalik na po sa Qatar mula sa Lebanon. Libya, Lebanon. So, Lebanon, no? Salamat po sa Panginoon. Maaaring makasama po natin sa mga susunod po na ating gawain. At syempre, ang ating whole month of August celebrant, no? Ang Kuya Edwin, 25, siya yung CEO ng kanyang dito na ito, nakaalawan po. Kaya parang 26 lang ito. Praise the Lord. So, yan, mamaya. Ating kakantahan. Ating tradisyon. So, for the month of December, ito ay evangelism month natin, no? Ang i-dedicate natin ang buwan ng September sa tema ng evangelisasyon or evangelism month. Ang mga nakalagay po dito, napauna ko na pong nalathala ito bago yung confirmation ng ibang ating magiging speaker. So, September 5, ang inyong lingkod, ito yung ating Santa Cena. Ganon din po, September 12. Yung third week, ito po yung pinili. Second week po ba? Second week, sorry po. Ng Pastor J.R. Baluyot, no? Siya po'y anak ng ating Pastor Gerald Baluyot, yung ating kaibigan manggagawa sa ating sa mga nakaraang church din dito po, no? Sa Katanala, kasama po ng ating chairman, na ate Lydia, Kuya Edwin, at ng ating Nancy. So, siya po yung junior na anak. Siya po ay makapiling natin at mga ilang kapatiran po na kasama po din sa church po nila. Ano po pangalan po ng church nila? Hindi po ba yung New Life? New Life in Christ. Yun po. Mga kapatiran natin doon, mga aning po sila. So, second week, no, September 12, marami-rami po tayo nito. Mga kulang 20 tayo nito. Pero kung kayo po yung mas mag-invite pa, maaaring more than 20 na tayo na aabot sa ating pagsamba. So, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Salamat, Chairman, sa pag-coordinate dito sa ating kamanggagawa na ito. And, yun, ang inyong lingkod, may mga board meeting pa po ba tayo? Next week po, meron po tayong board meeting. So, yung ibang mga activities for evangelism ay maalit talakayin na rin po natin doon. Kasi ang ginagito po dito, maaaring yung showing po tayo or mini crusade sa 26, 19, and 26 of September. Tingnan po natin sa ating mga sa ating pagpaplano at pag-uusap sa ating meeting.
Yun po, next week, so September 12, kung ang ating Pastor J.R. Baluyot ang siyang may mensahe, ang inyong pong lingkod ang siyang presider. Next week, ang presider natin Chairman Keith. Ilalagay ko na rin po yan next week, kagaya po na binanggit ng ating chairman ng nakaraan. Ang 19, ang ating Nancy, at 26 ang ating Lydia. So, pero for the month of October, ang ilan po sa inyo ay magiging part ng ating presiding ministry. So, ang magandala po yung iba. So, yun lang po. May mga iba po tayong announcement. Kung wala na po tayong mga ibang announcement, muli po, natawagan po natin ang ating mga kapatid, ang Heavenly Harmony Praise Team para po sa ating victory. So, Amen. Are we blessed? Yes. Tayo po yung muli tumayo para sa ating pag-aawitan for the victory song. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to you, God. Muli po natin awitin ng faith. Tayo po tumayo. Now, para sa kagalakan. Amen. Hallelujah. Reaching for your best, giving everything. I give my life for this. It's what I live for. You will give me more. What you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater in me, that's living in me, than he that is in the world. Hey, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Who strengthens me. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Who strengthens me. Faith, I can move the mountain, I can do all things through Christ. I know, faith, standing and believing, I can do all things through Christ. Who strengthens me. Amen. Thank you, Lord. We have the honor, Lord. Amen po. Amen. Ito po yung nakakatuwa. Yung aawitan natin, tutugtugin niya yung sarili niya. So, pakikuha po yung cake sa labas. At awitan po natin ang ating birthday celebrant. And at the same time, siya rin po yung tutugtog. Average stream. Sige po. Awitan po natin siya ng yung paborito nating awitin. Sige po. Sige po. We are here to meet you on your natural day. We are here to sing to you. Happy holiday, Brother Edwin. Brother Edwin, happy birthday. We are happy too. This is the song for you because we love you so. We are here to greet you on your natural day. We are here to sing to you, Sister Vilma. Happy day. Sister Vilma, happy birthday. We are happy too. This is the song for you because we love you so. It is your birthday, my way.
Isa pa na. One more time. 1, 2, 3. We are here to greet you on another day. We are here to sing to you. Happy holiday. Sister Vilma. Sister Vilma, happy birthday. We are happy too. This is a song for you because we love you so. We are here to greet you on another day. We are here to sing to you. Happy, happy day. Brother Edwin. Brother Edwin, happy birthday. We are happy too. This is a song for you because we love you so. It is your birthday, run away, happy holiday. It is your birthday, run away, happy holiday. It is your birthday, run away. Happy holiday. It's your birthday, Manale. Happy holiday. Happy birthday! Happy birthday, Brother Edwin. God bless. At mabuhay ka hanggang gusto mo. Sis Vilma. Happy birthday, Sister Vilma. Happy birthday to you. Sana'y pumili ka na. Love you, kapatid.